Happy New Year! Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesucristo, ako po inyong lingkod, Pastor Emeline Eliseo Gioliege, gikan dito sa Negros Occidental, Hinigaran, ay taos-pusong nagpapasalamat sa Diyos na minsan pa ay magamit ng ating Panginoon upang mag-share sa inyo ng salita ng Diyos na pinamagatang Pave for New Possibility. Sa Psalms 119 verse 105, ang sabi po dito sa salita ng Diyos, Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ama, purihin ka. Salamat muli sa iyong mga salitang mahayag sa aming kalagitnaan. Salamat na kami iyong pagpalain at salamat na ikaw ang Diyos ang malugod sa aming kalagitnaan. Bless us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pave for new possibility. Pagsabing pave, meaning concrete, konkrito. Parang pasimento or asphalt, stone or bricks. So, yan po yung dapat na ating magiging tungtungan or pundasyon upang makamtan natin ang mga bagay na kung saan ay there has a new possibility or a thing that may happen sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo this year 2026. Mayroon po ba kayong inaasahan sa ating buhay na magaganap? Ngunit alam natin hindi natin kaya. Ngunit talagang tanging ang Diyos lamang ang siyang makagagawa nito sa ating mga buhay. So, remain standing, no? Be steadfast or stand firm sa salita ng ating Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos ay katulad ng ilaw or liwanag na kung ating titingnan, walang makakapagbura ng liwanag. Kahit anong kadiliman, kailanman ay hindi makapanaig ang kadiliman sa liwanag. Always think of this. Kaya, walang makakagapi sa liwanag. And sabi dito sa Psalms 119 verse 105, ang liwanag na ito ay is a symbol of the Word of God, no? And alam naman natin na sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Na ang tinutukoy ditong nasalita ay walang iba ay ang nagpakatao sa John 1:14. At ang salita ay nagpakatao at nanahan sa piling natin. So makita natin na ang tinutukoy dito is no other than is the Lord Jesus Christ Himself. The Word is the Lord Jesus Christ Himself at pinatunayan niya sa banal na kasulatan na siya yung liwanag sa sanlibutan. So, walang iba ang ating foundation dapat, no, ng ating pananampalataya is no other than is the Lord Jesus Christ. Sa pamagitan ng ano? Ng panghahawakan natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay walang iba si Jesucristo mismo. So kung gusto natin makamtan ang mga bagay na mahiwaga na mula sa ating Panginoong Jesucristo this year 2026, stand firm in His Word. Dahil ang kanyang salita ay ito'y tanglaw sa landas ng ating dinadaanan. Ang journey natin this year 2026 ay hindi pa natin alam kung ano ang ating journey, ang paglalakbay. Pero asahan na natin na tunay nga na sa ating paglalakbay ay maraming kadiliman, baku-bako, no? Na daan, very dangerous, but sabi nga ay always think of this,
kapag tayo'y nananahan, ang pundasyon ng ating buhay ay ang salita ng Diyos, mayroon tayong guiding light, no? So, basta ang mahalaga ay sundin natin si Jesucristo na siya ring mismong nagpapakilala na He is the light of the world, and yan nga ang sinasabi niya rin, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamagitan niya. Kaya always think of this, na kung gusto natin na maging matagumpay ang ating buhay this year 2026, siguraduhin natin that the primary firm foundation of our life is the Word of God. Dahil kung ating babasahin sa Matthew chapter 7 verse 24 to 25, where Jesus compares those who hear and obey His words to a wise man building his house on rock, which withstands storms, while those who don't are like a foolish builder whose house on sand collapses. Kaya makita natin na nahalintulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo, na kung tayo ay manghawakan, no, sa kanyang salita, katulad tayo sa matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan, at hindi tayo katulad sa isang taong mangmang na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Nang dumating ang bagyo, ito ay nasira. So, maging katulad tayo sa matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa batuhan. So, sino yung bato na ito? Our strong foundation. Walang iba ay si Jesucristo, na siyang salita ng Diyos. How do we know that we faith in Christ Jesus and we have a new possibility in our lives? Paano natin malaman na tayo ay talagang nakakongkret, no, sa ating Panginoong Jesucristo, upang lubos na makamtan natin ang posibilidad na anuman ang pangako ng Diyos sa ating buhay, the victorious life this year 2026 ay lubos na ating makamtan, no? Always think of this, that Jesus Christ as the ultimate foundations of our faith. Kaya kanino tayo manindigan or manalig? Walang iba po sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, inuulit ko, siya yung salita at siya yung liwanag na tanglaw sa landas nating dadaanan kahit tayo'y tumatahak man sa karimlan. Sabi nga, siya ang ating liwanag this year 2026. Kaya kahit ano man ang mangyari, no? Sabi nga, huwag tumalikod sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit mahirap, kahit nawawala na tayo ng lakas, organa, magpuri, maglingkod, dumadating sa taong walang gana, no? Lalo na kapag unti-unti nang nahihila ng sanlibutan, gusto na lang ay kasihan sa sanlibutan, at unti-unti parang ang paningin ay parang boring na ang pag-church, boring na ang paglilingkod sa church, or parang ang paningin ay parang isturbo na si Jesus sa kanyang kaligayahan dahil maglilingkod na naman, may prayer sa church, may Bible study, no? Sabi nga, tuwing Sunday na lang nga ang iyong obligasyon ay tinatamaran mo pa, no? So, always think of this. Huwag hayaan na mahila ka ng kadiliman or ng sanlibutang ito this year 2026. Dahil tunay nga na gagawin ng Diyos anuman ang kanyang pangako sa iyo this year 2026. Kaya always be strong sa iyong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Gawin mo siya, Jesus Christ, as the ultimate foundations of your faith. So, 1 Corinthians chapter 3 verse 11, sapagkat wala ng ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa na ilagay na si Jesucristo. Kaya hayaan mo niya
na si Jesucristo ang pundasyon ng iyong buhay. Si Jesucristo ang pundasyon ng iyong plano, ng iyong emosyon, ng iyong mind, ng iyong lahat ng bagay sa iyong buhay. Siya ang gawin mong pundasyon. It is not because of your strength, your business, your position, no, your work, no, or yung lupain mo, or sabi nga, kaya ka panatag kasi secured ang mga hanap buhay mo, no. So, wag kang panatag. Siguraduhin mo yan na kahit mayroon kang ganyan ng lahat, na feeling mo ay magaan ang buhay at maganda ang buhay for the year 2026 dahil mayroon kang mga ganon, but always think of this, lahat yan ay walang kwenta kapag hindi si Jesus ang pundasyon ng iyong buong buhay at lahat ng kung mayroon ka. Kaya gawin mo that Jesus is the ultimate foundations of your faith. Okay? So, bakit lubos na tayo'y maging matagumpay kapag siya yung konkreto ng ating pananampalataya? Because God's reliable promise, always think of this, reliable ang Diyos sa kanyang pangako sa iyo at sa akin, na tanging sa kanya lang nakapundasyon ang ating pananampalataya, pag-asa, love at lahat sa ating buhay. Dahil pinapatunayan niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, ngunit matibay ang saligang itinatag sa Diyos. Wala nang ibang saligang matibay. Hindi matibay ang pera, sa isang idlap lang mawala yan. Yung good health mo, hindi yan matibay. Sabi nga, oo, good health ka, pero bigla kang mauntog, madulas, no? So, maaksidente. So, nothing din. So, yung katulad ng sinasabi ko, trabaho, negosyo, malaking mga kita. So, hindi yan dapat. Dahil sa isang idlap, mawawala yan. Pero always think of this, yung saligan na itinatag na lubos tayong maging matagumpay sa taong ito ay is no other than is our Lord Jesus Christ. His light, His word, no? Sabi nga, walang anumang masumpungan dito sa mundo at sa langit na matibay na saligan, kundi itinatag sa ating Panginoong Diyos. At anong sabi? At tinatakan ng ganito, nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang sa Kanya. Always think of this, ha? Sabi nga ay tunay na gaganapin ng Diyos ang kanyang mga pangako this year 2026 sa tunay na kilalang kilala niya, na tunay na ito'y nasa kanya. Kaya we need to be sure na tayo ay tunay na anak ng Diyos, alagad ng Diyos. Sabi nga, tunay na tayo'y totoo, genuine na born again Christian. Tama na ang pagkukunwari. Huwag ikaw sana isa doon sa sinasabi sa banal na kasulatan na that in the last days, maraming magkukunwaring may pananampalataya. So, my dear brothers and sisters in Christ, please search our heart kung tunay nga ba tayo na alagad, anak, at lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi dito, at ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. So, paano mo malaman na ikaw ay tunay na anak ng Diyos, alagad, lingkod ng Diyos, na tunay na ikaw ay sa Diyos at kilalang kilala ka ng Diyos, kapag ang desire na ng puso mo ay lumayo sa kasalanan, hindi yung panakipbutas lang ang iyong paglilingkod. Don't be hypocrites. Sabi nga, magiging totoo kang Kristiyano. Malalaman mong totoo kang born-again Christian kapag ang desire mo ay lumayo sa kasalanan. Ayaw mo na ng kasalanan. Dinidirian mo na ang sarili mong kasalanan. Do you agree with me? Always think of this, but God's truth stand firm like a foundation stone with this inscription: the Lord knows those who are in His. Always think of this. And all who belong to the Lord must turn away from evil. Always think of this. Hindi mo ibig
magkasala, ni maliit na bagay. Wala ka nang itatago. Hindi ka na magsisinungaling sa asawa mo. Amen? Hindi ka na magsisinungaling sa sarili mo. Magpapakuno-kuno na ikay matuwid. Okay? So, sabi nga, hayaan mong tunay na totoo ka na. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan ang ating buhay. Kaya, we need to be sure. Yung assurance of our salvation dapat nakapundasyon sa ating Panginoong Kristo upang maganap ang tunay na kaligtasan ng ating kaluluwa at higit sa lahat ang tunay na kaligtasan natin this year 2026 habang tayo nabubuhay sa Panginoon lang natin makakamtan ang katiyakan ng ating kaligtasan. Always think of this, Jesus is reliable sa kanyang pangako. Gaganapin niya anuman ang mga pangako niya sa atin. Dahil tunay nga, ayon sa kanyang salita, kanyang tinitingnan at isinasagawa ang kanyang mga pangako. Hindi siya sinungaling katulad ng tao. Kung tayo man ay nangako sa Panginoon, New Year resolution, pero pagkatapos ay biglang mas ibigin mo na hilahin ka ng sanlibutan dahil masaya. So always think of this. No? Sana ay yung strong foundation natin ay si Jesucristo. Naway iniibig na natin siya upang patuloy na maganap ang kanyang pangako sa atin. Dahil si Jesus is our strong tower. Paano natin makamtan ang kanyang mga pangako sa atin na maganap ang mga bagay na kung sa atin ay imposible, ngunit sa kanya ay posible? Kapag siya ay gagawin natin our strong tower. Sa Proverbs chapter 18 verse 10, the name of the Lord is a strong fortress. The godly run to Him and are safe. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. See? Always think of this. Maraming mga bagay na gagawin ang kaaway upang ang lahat ng mga Kristiyano ay hilahin sa kadiliman at pasinungalingan habang tayo'y naninindigan sa ating Panginoon. But always be strong. Tayong mga matuwid ay huwag mag-hesitate. Don't be hesitate na tumakbo sa ating Diyos, no? Upang siya'y maging tanggulan natin. Sabi nga, ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Iingatan tayo ng Diyos. Kanlungan natin ang Diyos. Siya ang Diyos nating matuwid. Kaya tayo na nagpapakatuwid sa biyaya ng ating Panginoon. Be strong. No? Magiging strong tower natin siya. Anumang gawa ng mga kaaway upang tayo'y pasinungalingan, huwag matakot. Harapin natin siya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang Diyos natin ang ating tagapagtanggol at siyang ating kanlungan. Tayo na mga anak niya na nais na manatiling matuwid sa harapan ng Diyos sa ating pamumuhay this year 2026. Kaya magpakatuwid. Don't give up. Be strong. He is our strong tower. Is no other than is our Lord Jesus Christ. Ano pa? Siya yung Jesus is the rock. Siya yung rock natin. Siya yung pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya ganap ang tagumpay. Magaganap talaga kung ano yung promises ng ating Panginoon sa ating buhay this year 2026. Huwag lang magdalawang isip. Dahil ang ating Panginoon ay siya yung matibay na bato. Always think of this. Na pinapaalala sa atin sa book of James na wag umasa na makatanggap ang pabago-bago ang isip. So dahil ang ating sinasampalatayanan na si Jesucristo, He is a rock, ay kailanman hindi nayayanig. So kung nayayanig pa ang iyong pananampalataya, pabago-bago pa ang iyong isip, sabi nga, always think of this. Hindi tunay na ang pundasyon ng iyong pananampalataya ay sa tunay na rock na walang iba po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dapat very strong
ang foundation natin na nasa kay Kristo. Dahil He is the rock. Pinapatunayan sa Isaiah chapter 26 verse 4, magtiwala kayong lagi kay Yahweh, pagkat siya ang kublihan walang hanggan. See? So, trust in the Lord always, for the Lord God is the eternal rock. Siya talaga yung eternal rock natin, na siya yung kublihan natin sa lahat ng anumang palaso ng kaaway, no? Siya yung ating shield. Sa kanya tayo magtago, no? Kapag tayo ay inaatake ng kaaway, upang wag tayong masalisihan ng anumang mga palaso ng kaaway. Kaya my dear brothers and sisters in Christ, upang lubos na tayo magtagumpay at maganap ang pangako ng Diyos sa ating buhay, na magiging isang victorious Christian this year 2026. Anuman ang mga gawa ng kaaway sa atin, titirahin tayo upang masaktan or matamaan our hearts, our mind, body, soul, and spirit. Mga lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, trabaho man yan, negosyo man yan, relasyon man yan, sabi nga, sa Diyos tayo magtago. No? Sabi nga, siya yung ating kublihan para hindi tayo matamaan ng lahat ng palaso ng kaaway. Para save ang ating heart, mind, hindi tayo masaktan. No? So, kaya laging sa Panginoon ang ating kublihan upang hindi makapanaig ang kaaway o ni isa mang palaso ng kaaway ay hindi makasalisi sa atin. Walang sinumang manakit sa atin. Dahil si Jesucristo na siyang bato na ating pundasyon ng pananampalataya ay siyang ating kublihan sa mga panahon na inaatake tayo ng kaaway at naisaktan. Amen? Conclusion. Sa Matthew chapter 24 verse 35, sabi dito, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Kaya kailangan, ano ang gagawin? No? Always think of this. Meditate. Magbasa ng Biblia. Huwag mong hayaan na puro kain ang iniisip mo. Tama ng puro kain. No? Give our time to the Lord. Ayun, mag-prayer and fasting. No? So sabi nga, magbigay ng panahon sa Diyos. Hayaan mo magiging strong ang relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga kumain ng salita ng Diyos. Kung year 2025 ay hindi ka pala basa, hindi ka pala aral ng salita ng Diyos, ay this year 2026, sabi nga, busugin mo ang iyong sarili sa salita ng Diyos. At panghawakan mo ang salitang ito. Paninindigan mo, sampalatayanan mo, no? At hintayin mo na magiging totoo sa iyo ang salita na pangako ng Diyos sa iyong buhay. Dahil hindi ka mahihiya sa Panginoon na hingiin mo ito sa Kanya or hanapin mo ito sa Kanya, yung pangako niya sa iyo. Dahil alam ng Diyos na pinanghahawakan mo ito. Katulad sa isang bata na kung ano ang pangako ng kanyang ama, ng kanyang ina, or anong pangako mo sa kanya, no? I always think of this. Hahanapin talaga sa iyo ng bata ang pangako mo sa kanya. So, ganun din ang ating gagawin sa harapan ng ating Panginoon. Tayo na tanging siya lamang ang ating ultimate, no, or primary foundations of our faith. This year 2026, my dear brothers and sisters in Christ, simulan mo na walang duda at walang katamaran ang pagbabasa, pagmumuni-muni at pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi dahil magtuturo ka, kaya ka lang magbabasa ng salita ng Diyos. Kundi dahil gusto mong mabusog
gusto mong malaman, at gusto mong lubos na makilala ang ating Panginoong Kristo, upang tunay na sa bawat araw na ating paghakbang hanggang sa buong araw, lumipas ang araw, susunod na mga araw, ay mayroon tayong patnubi at gabay na siyang nagliliwanag sa landas nating dinadaanan. Hindi tayo matatakot tahakin ang year 2026. Kahit baku-bako ang daan, kahit sinong mga aswang ang ating kaharap, ang ating mga kaaway, kahit sino ipapadala or kahit nakakatakot na sitwasyon, hindi tayo matatakot dahil kasama natin ang Diyos na siyang tanglaw sa landas na ating dinadaanan. Makikita natin ang tamang daan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at malalaman natin na kung sino ang ating mga kaaway at bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan at kaalaman, ng kapangyarihan upang apakan ang asa talakdan at yurakan ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang sino man makapananakit sa atin this year 2026 dahil si Kristo Jesus na siyang salita, na siyang ilaw ng ating buhay, ang ating kasakasama, na siyang strong foundation ng ating pananampalataya is no other than is our Lord Jesus Christ. Kaya nothing impossible with the Lord. Magaganap kung ano man ang pangako niya sa atin this year 2026. Kaya congratulations ngayon pa man, mga kapatid kay Kristo Jesus. Let's rejoice sa salita ng ating Panginoon na siyang tanglaw sa landas na ating daraanan this year 2026 dahil ganap na ang ating tagumpay. Paninindigan lang natin ito at panghahawakan. Maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa Church of God's Miracle, Jesus Christ is the Answer, at sa lahat ng mga programa ng ating lokal na iglesia. Purihin ang Diyos sa inyong mga buhay at mabuhay tayong lahat kay Kristo Jesus. God bless everyone and adios.